parang gano'n po. Tapos, yun nga po, may nakilala po akong isang lalaki, dun ko po na ano, tapos hindi ko po na ano na, yun po, na unti-unti na palang ano, na, na ano yung loob ko sa dun. Okay, ka-winner, ang kausap natin ngayon, si Shane. At ang kanyang kinikwento ay yung nagloko siya sa kanyang mister. Sa kadahilanan po na nawalan ng panahon or masyado nang naging focus si mister sa kanyang pagtatrabaho to the point na may nakilala si Shane at eto yung doon niya naramdaman yung pagiging babae niya, tama 'di ba? Doon niya naramdaman yung hinahanap niya from the mister. Pero when it comes sa pagpo-provide sa pamilya, kumusta siya? Okay naman po, pero ano po kasi, yung bale sa sahod po kasi niya, hindi ko po kasi ano yung ano niya, yung sahod niya, ganun po. Hindi mo ginagalaw. Yung hindi niya po binibigay Hindi niya lahat, binibigay. parang, Mm. opo, Pero kumusta? I mean, nagbibigay lang po siya ng ano. hindi naman siya nananakit na asawa. Talagang nagkataon lang na you are looking for his attention. Opo, Hindi naman siya mapagsalita ng masama sa'yo. Never ka naman niyang pinisikal. Tama, mali? hindi, hindi naman po. Talagang ang nangyari na aminado ka, nakahanap ka lang ng attention sa iba na hinahanap mo Opo, sa opo. asawa mo. Alam Tanong ko ko, naman po mali yun. tanong ko, bakit ang naging solusyon mo ay humanap ng iba o mag-entertain ng iba rather than pag-usapan at subukang isolve ito with your husband? Hindi na po kasi okay yung ano namin, ano ko rin, yung pagsasama po namin, parang yung pinagsamahan na lang po namin about sa bata na lang po. Eto ba napag-usapan ba to o parang sabi mo lang yan? Nag-usap ba Ano kayo? po, sa akin po, para sa akin po, kasi nga, yun nga po, wala naman na po siyang time sa amin, yun. Pero Parang never yun na lang kayong po yung nakasanayan ko po. never mong inupuan ito, never yung pinag-usapan na parang sorry Hindi aalis po, na kasi ako. ano po siya addict po siya sa online game bukod po sa trabaho niya. So, imbes na pag nasa bahay, imbes na mag-date Opo, kayo as a family, ang kaharapan niya yung cellphone. opo, ganun po. Ay, kaya lagi pumapasok para walang kontrabida, no? Kasi sa trabaho niya, makakatulog siya doon, makakapaglaro siya na walang bubunganga sa kanya. Okay, Parang so, ganun po. nak Opo, nakipaghiwalay ka, paano mo sinabi kay mister? yung nahuli niya po ako na Oh, ganun po, na may kaano po ako, na may kinakausap. Tapos nahuli niya po ako, tapos yun po, hindi na po ako umuwi nun. asan yung anak mo? Nasa kanya po. Okay, ilang years na kayo ng mag-asawa nung nakipagrelasyon ka sa iba? Ano po, 10 years na po kami magkasama, pero bago lang po ako nag-ano, Nito mga, lang. mga 2 months po, ganun. 2 months. Ay, ngayon po, mamakalin din siya sa bago ko. Oo, yung nakilala mo. Yung pinalit mo kay Ano, husband. ano na po, 9 months na po. Tapos, buntis po Ha? Buntis ka? po. Huy, saan mo ba nakilala tong lalaking to? Sa Facebook po. Sa Facebook. Sinong nag-add? Siya ang nag-add sa'yo o ikaw ang nag-add sa kanya? Siya po. Tapos minessage ka na niya. Opo. Tapos doon na po nagsimula. Ano yung pagkakakilala mo sa lalaking ito? Anong trabaho niya? Ano po, isa po siyang yung driver po. Driver. Basta Opo. driver, sweet lover. So nadaan ka sa ganon. Alam niya yung sitwasyon mo. Alam niya na may asawa at anak ka. Opo, alam niya po. Pero, Yun po, pinagpatuloy pa rin po namin. anong sinasabi niya sa'yo para madala ka sa tukso lalo? Ano Sabi niya po, wala lang po, na ano lang po namin na ganun. Kasi no choice na po ako, kasi nahuli na po ako. Tapos, nung una naman po, nagmakawa naman po yung asawa ko na bumalik ako, kahit ganun, tanggap niya pa rin ako. oh, Pero nahiya na po kasi ako sa mga
Kasi alam na po ng buong lugar namin dun eh. Tapos di na po ako bumalik. Okay. Pero ngayon po, alam niya po na nung una po galit na galit po siya, na ano niya kami, papakulong. Mm. Pero ngayon po, okay naman na po kasi tinanggap na lang din po niya kasi inamin ko na yun nga po, buntis ako kasi nung una po kasi pinagpwersahan niya kung na magbigay ako ng sustento sa anak namin. Tapos yun nga po, wala nga po maging dahilan bakit hindi ako makakapagbigay ng ganun. Mm. So, anyway, etong lalaking ito na nakilala mo, alam niya na may asawa at anak ka, pero despite of Opo. everything, pinaglaban ninyo kung ano yung meron kayo, hanggang sa nabuntis ka na nga niya. Opo, isang buwan lang po kaming nabuntis na po ako, agad di ko po akalain. Shoot. Kasi yung sa asawa ko hindi naman na po namin na sundan yung anak namin. Eh, malay mo, maingat si asawa. Oh, Hindi ko po alam. Itong isa, sinut niya talaga sa banga. Oo. Ano pang pagkakaalam mo sa partner mo? Kumusta siya bilang partner ngayon? Ibang-iba po siya sa una. Nagsisisi naman na po ako, pero iniisip ko na lang po kasi nung dinadala ko po kasi. Teka lang, paanong ibang-iba? Anong meron sa partner mo? Ito ba ibang-iba na parang may regrets ka? O iba-iba na parang masaya ka sa desisyon mo? Nananakit po siya. Tapos, yun po, mapanakit po ng mga salita. Eh, bakit? 9 months pa lang kayo. Ilang buwan ka ng buntis? 8 po. 8 months. Ay, 8 malapit ka na months. mga anak. Pero Opo. bakit? Anong pinanggagalingan ng galit ng taong ito para, again, mura-murahin ka, saktan ka? Ano yung reason ng mga pinag-aawayan ninyo? Nagsisihan na po kami kasi na sinasabihan niya po ako na dumating ako sa buhay niya, nagkanda malas-malas na daw po siya. Tapos sabi ko naman po sa kanya, yung ginawa. Ayan, naputol lang bebe ko. Tawagan uli natin, nakakaloka. Yan yung sinasabi natin na kung wala naman tayong problema sa asawa natin, problema lang panahon. Huwag tayong humanap ng, mamaya ko na sabihin. Baka wala na ako masabi mamaya. Ka-winner, pwede ka makisawsaw, 0977-7000-915. So, yun na nga, minumura-mura ka na niya, sinisisi ka niya na naging ikaw ang litsi sa buhay niya, tama? Opo. Bakit na namang nangyayari sa buhay niya ngayon para awayin ka niya? Nabaon po siya sa utang kasi nga po nung nagbubuntis po ako, una pa lang po pagbubuntis, masailan pa po ng mga time na yun. Eto ba, wala ba tong nakaraan? Wala ba siyang anak in the past? Meron po siyang anak pero hindi niya po natanim yan. Yung parang, niwan niya lang po. Anong Kaya alam mo kung bakit naghiwalay sila nung una niya? Hindi ko na po alam yung istorya nila Mangkuling. Pero the fact na pinabayaan niya yung anak niya sa una at ngayon parang sinisisi ka pa niya, binuntis ka niya, nakakainis siya. Opo. Pero pagdating po sa dinadala ko po, concerned po siya. Bakit nung galit? Pero yun nga po, pag galit po siya, hindi niya na Pag may gastos na, mainit ulo. Opo. Hindi ka dapat niya sisihin. Kasalanan mo mong maging masela ng pagbubuntis mo para siyang syunga. Mainit ulo. Diba? Anong ginagawa mo kapag inaaway ka na niya, sinasaktan ka na niya? Ano yung mga binibitawan mong salita sa kanya? Iniisip ko na lang po yung mga naging sakripisyo ko na kailangan ko pa talagang lumaban kasi nga may isa pa po akong yun nga po yung baby ko. Teka, so tinitiis mo ba ang pananakit niya o lumalaban ka? Klaruhin lang natin. Tinitiis ko lang po kasi sabi ko po hindi naman po habang buhay na pag nakaraos ako, doon po ako mag-decide na Bakit mo tinitiis? Kasi yung mama ko rin, kung hindi po ako sa kanya. Kasi sinisisi din po ako ng mga magulang ko Na? Kaya sa ngayon po, wala po akong mapupuntahan. Hindi ba pwedeng bumalik ka na lang sa asawa mo?
Ikwento mo yung mga kinikwento mo sa akin. Baka naman tanggapin ka uli ng asawa mo. Hindi na po mamakulin kasi nag-try na po ako sa kanya. Nag-try na po ako sa kanya na ganito, ganyan, na sinasaktan ako. Tapos lagi niya lang po sinasabi niya na kaya mo yan kasi kasi ginawa mo naman yan, kaya mo yan. Bakit? Ginaganon May iba na niya ba po siya? ako. Parang lang po, yung nararamdaman ko lang po, parang ganun. Kasi sabi niya po na nakamove on na siya, wag ko na daw po siyang guluhin. Kung pwede sa bata, okay lang naman daw. Sa anak po namin. Alam nyo, ka-winner, ang dami nating nakukuha na lesson sa kwento ni Shane ngayon. Sobrang dami. Una, alam mo yung unang try ng asawa mo na makipagbalikan sa'yo? Kung tutuusin, pwede mo Opo. sanang sunggaban. Naunahan ka lang ng alam na kasi ng angkan niya, alam na ng mga tao sa paligid, baka anong Opo. sabihin nila. Na parang, ka-winner, it doesn't matter kung ano ang sabihin ng ibang tao. What matters most is yung mabuo kayo na pamilya. Kung ginudge ka ng mga kapitbahay mo, tanggapin mo kasi ginawa mo naman eh. Pero ganitong huli na ang lahat, yun ang mahirap. Kapag ka ang isang lalaki nasaktan, kapag ka ang lalaki naapakan yung kanilang ego, at nagdesisyon na isarado na kung ano man yung meron sa inyong dalawa, wala ka nang magagawa. Kundi isarado talaga ito. Yun ang mahirap. Kapag ang lalaki nagsabi na ayoko na talaga. Like what is happening right now to Shane. Number 2, yung lesson na nakuha namin sa kwento mo, Shane, nandun ka na sa ginto, ngayon naging bato pa. Kasi alam mo yung ibang lalaki naman dyan, magaling lang sa una. Kapag ka may gusto makuha, lahat ng napakabait na santo sasanib sa kanila. Pero pag nakuha na nila yung gusto nila, wala. Iye-etchapuera ka na which is yun ang nararanasan mo ngayon, Shane. Tama, mali? Opo. Ngayon ba, dati sabi mo lahat ng hindi mo nakita sa asawa mo, nararanasan mo dito sa bago. Tama ba? Nung bago lang kayo, naranasan mo yon, ngayon hindi na? Opo. So nagsisisi ka? Opo. Okay. Dahil po sa mga napagdadaanan ko po ngayon, ibang-iba po sa Kaya, yun po. Hindi pala dapat talaga basta-basta Alam nyo, ka-winner, sabi pa sa akin ni Shane kanina bago ko siya i-on air, matagal niya nang gustong i-share itong kwento ng buhay niya. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob kasi mabigat na. So Shane, may tanong ka ba kay Mama Colleen? Yun po, Mama Colleen, yung yung pinakamagandang gawin, yung sa sitwasyon ko po ngayon, nag-i-stay pa ako. Anong sigaw ng puso mo? Kasi parang ang hirap na po parang hindi ko na po kaya. Kung lumalabas na sa bibig mo ang salitang hindi mo na kaya, I think it is better for you to live. Alisan mo na yung ganyang klase ng tao. Kasi una, ginawa mo na yung part mo To the point na give up mo yung asawa mo, pati yung anak mo. Pinagbigyan mo na yung gusto mo. Naloko mo na yung mag-ama mo. Ginawa mo na yung nais mo. Pero yung nais mo, akala mo best plan para sa'yo. Yung nais mo na akala mo naka-jackpot ka, hindi pala. Diba ganyan na tinatrato ka na hindi tama? Ganyan na minumura ka na at sinisisi ka pa sa mga nangyayari ngayon? I think, layuan mo na yan. Umuwi ka sa inyo. Umuwi ka sa nanay mo at sa tatay mo. Then tanggapin mo kung ano yung mga masasalitang sasabihin nila sa'yo. Kasi oo, deserve mo yun. Pangalawa, magsasalita sila ng hindi maganda, pero naniniwala ko at the end of the day, anak ka pa rin nila at iisipin pa rin nila ang kapakanan mo. Kasi mas mahirap
na mabalitaan na nasan ka na. Baka mawala ka sa mundo nang dahil sa kagagawa ng partner mo. Siguro mas gugustuhin naman ng parents mo na nasa poder ka nila, ligtas, na hindi ka nasasaktan. Kesa nandiyan ka nga sa poder ng bago mong lalaki, pero sinasaktan ka physically at emotionally. So yun, layuan mo na. Tapos Sige po, Mama Colleen. alisin mo na rin yung iisipin mo palagi yung ano kayong sabihin ng mga kapitbahay, alam na nila yung sitwasyon. Nandun na yun eh. We really need to face them. We really need to accept kung ano yung mga chismis nila kasi una sa lahat, hindi naman to chismis. Yan ang consequences ng ating actions. Hayaan mo sila. Itaguyod mo yung anak mo, ipagpatuloy mo yung anak mo. And what's good about it, aminado ka na nagkamali ka. Maraming memas sa mundo, marami silang sasabihin against sa'yo. Even my listeners right now, huhusgahan ka, sasabihin nila na bakit naman kasi sisisihin ka pa. Pero what matters most, Shane, ang pinakamagandang nangyari ngayon, you acknowledge your mistake. At pag alam mo at tanggap mo na nagkamali ka at alam mo na nagsisisi ka na, magiging okay ang buhay mo. Kasi hindi ka nagtatago sa kasinungalingan. Hindi ka takot na harapin yung salitang, sorry, nagkamali ako. Opo. So yun na lang. Yun lang yung suggestion ko. Uwi ka sa bahay ninyo. Huwag ka na mag-entertain sa Facebook. Layuan mo muna yung mga Facebook na yan. Pag may nag-add sa'yo, huwag kang maging marupok. Ano bang next Hindi goal na mo? po. Oo. Ano bang next goal mo? After giving birth? Gusto ko pong makabawi sa anak ko po yung nandun po sa dati ko pong asawa. Eh sa dati mong asawa, gusto mo ba makabawi? Sinukuan mo na ba talaga siya? Parang hindi na rin po siguro, parang gusto ko na lang po siguro sa magiging sa baby ko po at saka sa anak ko po. Magtatrabaho po ako tapos yun po, parang doon na lang po ako babawi. But if there's any chance ba na magkabalikan kayo, ayaw mo na rin ba talaga? Bakit? Ayaw na din po niya na nakuling. Eh paano kung biglang bumalik? Sabi niya na po sa akin. Eh paano kung nasabi lang niya yun? Kasi parang Lalo na po ngayon na meron po akong anak sa iba. Hindi, malay mo, nasasabi lang niya yun na ayaw niya na kasi nasa poder ka pa rin ng lalaki. Paano kung makita niya yung sitwasyon mo? Kunwari, nasa poder ka ng magulang mo, tapos wala ka ng ibang lalaki. Paano kung magising siya na, ay, mahal pa rin pala kita, gusto ko mabuo tayo. Paano lang kung ganun? Wala na ba talagang chance? Meron po, kung bibigyan niya po ako ng pagkakataon, yun po. Pero sa tingin ko po, malabo na po eh. Baka sa tingin mo lang. Kasi ito nga yun eh. Umalis ka sa poder niya, nakipagrelasyon ka sa iba dahil sa tingin mo, may kulang. Kaya nga kanina tinanong kita, di ba? Umupo ba kayong dalawa? Nag-usap ba talaga kayo? O basta mo na lang siya nilayasan? Ngayon, eto na naman ikaw. Sa tingin ko po kasi, sa tingin mo lang, bakit hindi mo try tingnan yung other side of the coin? Hindi mo tingnan naman yung side niya. Alam nyo, ka-winner, eto minsan ang mahirap sa ating mga babae. Sorry ah. Minsan ganito tayo. Yung sarili lang natin yung iniintindi natin. Yung sarili lang nating pag-iisip, desisyon, yung kinukonsider natin. Yung tipong nagdedesisyon tayo, hindi pa nga natin naririnig yung sinasabi ng partner natin. Na parang hindi natin sila binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. 'Di ba? Yun yung minsan mali sa atin. Na marirealize lang natin na ay sana pala nakinig ako. Pinakinggan ko muna yung partner ko before ako gumawa ng desisyon. Tapos biglang sasabihin na lang natin sana ginawa ko. Ganyan tayo ganyan tayo mag-isip. May mga bagay na basta-basta lang tayo gagawa ng desisyon without considering first yung emotion ng mga pwedeng masaktan. Tama, mali? Tama po. 'Di ba? Ako aminado ako, ganyan ako minsan. 'Di ba? Yung tipong, hindi ko napakikinggan. Kumbaga sarado na yung utak ko sa side nung isa. Kumbaga, I've been there. I experience yung sarili ko lang yung iniisip ko. 'Di ba? Naranasan ko na yung parang ako lang yung magaling.
Naranasan ko na rin yun. Na-admit ko na yun. 'Di ba? Nalampasan ko na yun. Pero I learned in the past, in a relationship, sa buhay mag-asawa, kumbaga sa ship, para hindi ito lumubog. Kailangan balanse. Ibig sabihin, wag lang sarili natin ang iniisip natin. Let's also hear the other side of the story before tayo mag-come up ng mga desisyon na baka pagsisihan natin pagdating ng panahon. 'Di ba? Katulad nga nito, naririnig natin yung kwento ni Shane. Nasa huli ang pagsisisi. Hindi natin alam kung may pag-asa pa ba, kung may part 2 pa ba. Alright. Shane! So yun. Anyway, Shane, bibigyan kita ng pagkakataon na if there's any chance na makausap or mag-message sa asawa mo, ano yung message mo para sa kanya? Ano po? Kausapin mo siya, Shane. Kung okay lang naman sa'yo na na ganito yung naging sitwasyon natin, willing naman ako na pag sinabi mo na okay lang sa'yo na bumalik ako. Ikaw lang naman yung hinihintay ko eh. Yun po. Ano pa? Sorry? Wala bang sorry, Jen? Sabi ko na po lahat na makulim sa kanya noon eh. Ito para on Na- national radio. Para alam niya na seryoso ka talaga. That you are a changed woman. Sorry sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Sorry sa mga nagawa kong mali. Pasensya ka na nagkamali ako na nagawa ko sa inyo. Ng anak ko. Yan lang po. Shane, alam ko may mga bagay na hindi na natin maibabalik pa. Pero through prayers, through faith, ang hangad ko, magkaayos at mabuo pa kayo na pamilya. Opo, Mama Colleen. Yun lang yung tanging hangad ko sa'yo. Sana maging okay pa. Sana mabigyan pa ng one more chance. And again, thank you for acknowledging your mistakes. And I hope, I'm sure you learned a lot from this. And sana this will be talaga the last. Ito na yung huli. Nahanap ka ng comfort sa iba. 'Di ba napasok ka na? Masakit ba? Sobra po. O 'di ba? Marami kami natutunan sa kwento mo. And maraming salamat sa iyo. And also Thank you po, Mama Colleen. I hope mga ka-winner, yung kwento ni Shane sound selfish, no? Pero let's also learn sa mga husband. Ito lagi ko tong sinasabi. I know you are taking home the bacon sa bahay. Alam ko, nagpa-provide ka sa pamilya, nagtatrabaho ka, you're doing your best para makapag-provide ka sa pamilya financially. Pero wag po nating kalilimutan yung emotional part na hindi dapat mawala sa presence ninyong mag-asawa. Ang pera, nandyan lang yan. Pero yung bigyan natin ng panahon yung asawa natin during our day offs. Yung i-date naman man lang natin sila. Yung iparamdam pa rin natin na kahit busy tayo sa trabaho, may oras pa rin tayo sa kanila. Lalo na yung mga housewife. Iparamdam po natin. Huwag natin alisin yung factor na yun. Huwag mong sabihin na busy kasi ako sa trabaho eh. Oo, nandun na tayo. Balansehin lang po natin. Financially, check.
But we need also your time, yung emotional, yung physical ninyo. Dapat hindi rin po yun mawawala. Kung ayaw ninyo na yung asawa ninyo ay maghanap ng iba. So solely, bebe ko, Shane, hindi ko ta sinisisi. Hindi lang ikaw yung sinisisi ko kung bakit lumubog ang bangka ninyo. May ambag si Mister kahit papaano. Pero mali lang ang ginawa mo, naghanap ka agad ng iba na hindi mo na sinusubukang isalba kung ano yung problema. So that's what ang natutunan namin sa kwento mo. So once again, Shane, maraming salamat. Meron ka bang message din sa anak mo? Kung nakikinig siya ngayon. Ang masasabi ko lang po, mag-aral po siya ng mabuti. At sana'y hindi po lumayo yung loob niya sa akin. Yun lang po. Bawi ka, Shane, ha? Opo. Ipagpe-pray kita. Ipagpe-pray Thank you over po, Mama ko. Colleen. Ay. Maraming salamat, Shane. At sana kahit papaano gumaan-gaan yung pinagdadaanan mo. At kahit papaano, sana nakatulong ang mama mo. Thank you po, Mama Colleen. Thank you din po. Salamat, Shane. Bye-bye. Shane? Nawala na siya. Hi, ka-winner! Anong masasabi mo? Para kay Shane, it is time for you to speak from your heart. Ikaw naman na makisausaw. This is Shane's story. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mga kwento ng mga totoong tao, kwento ng pagkabigo, kwento ng pagbangon. Once again, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen sa 91.5 Win Radio.